Una sa lahat, 4 na araw ng lubog sa baha ang 14 sa 20 barangay sa Carmen, Davao del Norte. Napasok ng News 5 ang 2 sa mga barangay na lampas tao ang tubig. Ang ilang residente nagtayo muna ng mga tent sa tabing kalsada. Ang iba pang update sa matinding bahang nararanasan sa Davao, abangan maya-maya lang. Magandang hapon, Pilipinas! Narito na ang malalaking balita sa Frontline. Davao City Mayor Baste Duterte may patutsada kay Senator Amy Marcos. Tinawag pang mambobola ang senadora. Senado at Kamara, ceasefire daw muna sa bangayan tungkol sa charter change. Notorious umanong tirador ng mga motor, arestado sa Carmona, Cavite. Sa viral yan, ang kwento ng foreigner na naging tindero ng empanada at biskwit sa Pasig. Pelikulang One More Chance na gagawing musical. Bakit nga pa tumatak sa mga Pinoy? Mga bagong dapat abangan kina Popoy at Basha, alamin. At engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque, hiwalay na raw? Kapapasok lang na balita, nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon sa Albay. Sa video na pinost ng Public Information Agency Region 5, makikita ang makapal na usok mula sa crater ng bulkan. Ayon kay Dr. Paul Alanis, resident volcanologist ng PVOX Bicol, nagkaroon ng phreatic eruption kaninang 4:37 p.m. Nananatili sa Alert Level 2 ang Bulkang Mayon. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Tumutok lang sa News 5 para sa iba pang update sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon. Binanata ni Davao City Mayor Baste Duterte si Senator Amy Marcos. Huwag daw siyang gamitin sa drama at tinawag pa niyang mambobola ang senadora. Nilinaw din ng alkalde na ang kanyang pagsosori ay hindi dahil sa mga birada tungkol kay Pangulong Bongbong Marcos. Nasa frontline na balitang yan si Gio Robles. Tigilan na ang drama. Yan ang patutsada ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte sa ate ni Pangulong Bongbong Marcos na si Senator Amy Marcos. Sa Facebook post ni Mayor Baste kagabi, nilinaw niyang hindi siya humingi ng tawad kay Pangulong Marcos. Kay Senator Amy raw siya nagsorry dahil naawa siya sa senadora at hindi sa mga banat niya kay PBBM. Isang linggo nang nakalipas sa isang leaders forum sa Davao City nang hamunin ni Mayor Baste si PBBM na magbitiw sa pwesto. Mr. President, kung wala kay gugma o wala kay aspirations sa imuhang nasod, resign. January 30 naman kinumpirma ni Senator Amy na personal daw na nagsorry sa kanya si Mayor Baste. Nagsorry. Naintindihan ko naman kasi syempre sobrang emotional siya dahil isipin mo naman ikukulong yung tatay mo at yung ate mo. Talaga namang magre-revolusyon yung damdamin. Pero sa bagong pahayag ng Davao City Mayor, tinawag niyang mambobola si Senator Marcos. Tigilan na raw ng senadora ang paggamit sa kanya. Pinalagpas niya raw noon si Amy pero hindi pa rin daw ito tumitigil sa paggawa ng ingay. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Senator Amy tungkol dito. Pero para sa dating senador na si Antonio Trillanes, nasa lahi na raw talaga ng pamilya Duterte ang kabastusan. Kaya sana raw matuto na si Senator Amy. Para naman sa isang political analyst, normal lang ang ginagawa ni Senator Amy na pakikipag-ugnayan sa magkabilang panig ng mga Duterte at Marcos. She's just trying to solve the problem by opening the communication line between the Marcoses and the Dutertes. So kapag siya yung gusto niya magtuloy-tuloy yung
pag-uusap at siya yung magiging tulay. Tingin pa ni Professor Coronacion, masyadong malalim ang galit ng mga Duterte sa administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos. Kasi hindi nga naging maganda ang trato ng administrasyon kay Vice President Sara Duterte, tapos kay former President Rodrigo Duterte na nariyan ng ICC, patuloy na nangungulit patungkol sa kanyang kaso. So I think majority of the members of the Duterte family have been treated badly under the current administration. Sa isa namang bagong vlog ni PBBM ay buwelta siya sa nangyayari ngayong away politika, partikular ng pamilya Duterte laban sa administrasyong Marcos na nag-ugat sa issue ng People's Initiative para sa charter change. Sa isang bagong Pilipinas, walang puwang ang mga paninira at paghahatakang pababa. Unahin natin ang ating bayan. Magbago na tayo dahil walang bagong Pilipinas kung walang bagong Pilipino. Nagbabalita mula sa Frontline, Gio Robles, News 5. Ititigil na raw ng Kamara at Senado ang mga bangayan tungkol sa charter change sa panayam sa DWIZ. Sinabi ni Senator Sonny Angara na sinabihan daw sila ni Senate President Mig Zubiri na dapat nang matigil ang palitan ng maaanghang na salita ng mga mambabatas. Ayon pa kay Angara, kung makatutulong ang ceasefire sa pagpapabuti ng relasyon ng Kamara at Senado, makabubuti rin ito sa buong bansa. Ilang senador na rin, kabilang si Senator Bato de la Rosa, ang nagsabing handa silang itigil ang mga bangayan. Tututukan na lang daw nila ang mas malalaking problema ng bansa, tulad na lang ng pinsala ng matinding baha sa Mindanao. Kambyo tayo sa ibang balita, umakyat na sa 16 ang patay sa Davao Region dahil pa rin sa masamang panahon. Eksklusibo namang napasok ng News 5 ang 2 barangay sa bayan ng Carmen na lampas tao ang baha. Live mula sa Carmen, Davao del Norte, nasa frontline na balitang yan si Rainiel Pawit. Rainiel, kamusta ang sitwasyon ng mga kapatid natin dyan? Nikki, 4 na araw na ngang lubog sa baha ang 14 na barangay dito sa bayan ng Carmen. Isa sa mga pangunahing problema ng mga kapatid nating bakwit ay mismong yung evacuation center, pinasok na rin ng tubig. Kaya naman ang munisipyo ang nagsilbi nilang pansamantalang tirahan. Sakay ng dump truck pumunta ang aming team kasama ang mga rescuers sa barangay Guadalupe sa bayan ng Carmen, Davao del Norte. Isa ito sa mga lugar na pinakamatinding sinalanta ng baha dahil sa malalakas na ulan. Lampas taon na ngayon ang baha sa barangay na 4 na araw nang di humuhupa. Nadaanan din namin ang ilang lumilikas, pero imbes na dumiretso sa mga evacuation center, nagtayo na lang sila ng mga tent sa tabing kalsada. Kasama riyan ang pamilya ni Jessa na tanging damit lang ang naisalba dahil sa bilis ng pagtaas ng tubig nitong Huwebes. Lahat, wala na doon sa bahay, wala na. Mga dokumento, ala na. Opo. TV, ref, washing, wala na talaga. Ang hirap talaga. Kasi yung last day, hindi pa nabasa yung mga gamit, ref, kaya pang isalba. Pero ngayon, hindi na. Kasi ang lakas ng agos ng tubig. Ganyan din ang sitwasyon ng mga lumikas sa barangay Mabaus. Ang pinagtagpi-tagbing lona muna ang nagsisilbi nilang tahanan. Pati mga alagang hayop sa gilid ng kalsada muna isinilong. Ang magsasakang si Alfonso nanlulumo sa palayan niyang nagmistulang ilog na. Yung palay ko, 1 hektarya. Ngayon, pitsadjes, arbison, wala na akong makuha. Kahit malaki pang utang ko. Ayon sa Carmen Rescue Unit, 28,000 pamilya ang nasagip sa pagbaha. Patuloy raw ang pagbibigay ng ayuda sa mga apektadong residente. Ang ilang bakwit wala pa rin kawala sa baha, lalo't inabot ng tubig ang evacuation center na ito sa poblasyon. Dumiskarte na lang ang ilang evacuee at sumampa na sa mga upuan. Ang munisipyo naman naging evacuation center na rin. Ayon sa Carmen LGU, nagulantang sila sa biglaang pagbaha na pinakamatindi raw sa kasaysayan ng kanilang bayan. 14 sa 20 barangay nila ang lubog pa rin sa baha. Ang itinuturong dahilan, ang pagkasira ng Esperanza Dike sa bayan ng Santo Tomas. Nag-accommodate kami ng mga tubig galing sa 3 probinsya. Agusan, Davao de Oro, Davao del Norte at saka 2 malaking ilog galing sa Davao City na yung Carmen is the only exit, Delta,
Kaya lahat ng tubig ng nasabi kong mga probinsya dito dumadaan sa amin. Nanawagan din ng pangmatagalang solusyon na desilting o pagtatanggal ng naipon na lupa sa mga daluyan ng tubig. Gayon din ang pagtatayo ng maayos na flood control system. Lalot ang Carmen ang nagsisilbing catch basin ng tubig ng 3 probinsyang nakapalibot sa naturang bayan. Nadagdagan pa ang patay sa baha at landslide bunsod ng masamang panahon sa Davao. Sa huling tala ng Office of Civil Defense, 16 na ang nasawi sa buong rehiyon. 4 naman ang nawawala, kabilang ang isang batang 10 taong gulang na inanod ng baha sa Davao Oriental. During the flooding sa bundok, dala niya yung daughter niya, mga less than 10 years old. Then, crossing the river, ang lakas, natamaan siya ng isang wood at nag-pierce sa kanyang leg. Naalpasan niya yung anak niya at hindi na niya nasalbar. Nikki, sa ngayon nga ay madilim na naman yung langit dito sa Carmen at may panaka na naman na pag-ulan. So habang gumagabi ay bumabalik na naman yung trauma at takot dito sa ilan sa ating mga kapatid na baka mas tumaas yung tubig. Ngayon nandito ako sa Barangay Tuganay at makikita niyo sa aking likuran na ito yung entry point doon pa sa susunod na higit 10 barangay na lubog pa rin sa baha. Kaya naman ngayon hirap rin yung mga maliliit na sasakyan na makapunta roon. Kaya pahirapan pa rin yung pagdi-deliver o pagdadala ng ayuda, pagkain man yan o tubig doon sa ilan sa ating mga kapatid. Nikki. Maraming salamat, Rainiel Pawid. Mag-iingat kayo dyan. Abiso naman sa mga customer ng Maynilad, magsimula na mag-imbak ng tubig dahil mawawalan ng supply sa mga susunod na araw. Kabilang sa mga apektado ng water service interruption ng ilang barangay sa Quezon City simula bukas hanggang sa susunod na Lunes. Mawawalan din ng tubig sa ilang barangay sa Las Piñas at Parañaque. Alas 8 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga tatagal ang scheduled water interruption. Ayon sa Maynilad, dahil ito sa maintenance activity, paalala sa mga customer, pagbalik ng supply, hayaan daw munang dumaloy ang tubig hanggang sa luminaw ito. Muling bubuksan ng COMELEC ang voter registration para sa 2025 national elections. Magsisimula ang pagpaparehistro ngayong February 12 hanggang September 30, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga 18 years old pataas at hindi pa rehistradong botante, magtungo lamang sa social media pages ng COMELEC para malaman ang proseso at mga kailangang dokumento. Tuwing Chinese New Year, pinipilahan ang mga pampaswerte sa Binondo tulad ng tikoy. Pero nakatikim na ba kayo ng tikoy na dragon fruit ang flavor? Live mula sa Binondo, Maynila, nasa frontline ng balitang yan si Brian Basa. Brian, marami na bang namimili dyan? Just Chinese New Year na sa Sabado pero ngayon pa lang abalang-abala na ang mga tindahan dito sa Binondo. Ang pila ng mga mamimili, hayun ako sa likod ko, pahaba ng pahaba yan ha. At kaninang umaga pa yan, no, nung pinuntahan natin. Malayo pa ang pinanggalingan ng mga dumarayo rito sa Maynila, dito sa Manila, Chinatown to be exact. Oras din ang hinihintay nila makabili lang ng pinaniniwala ang pampaswerte na hopya at tikoy. Hindi mawawala tuwing Chinese New Year ang dalawang pagkain yan. Bilog, matamis at malagkit. Sumisimbolo ng maayos at masaganang buhay. Naglalaro ngayon sa 180 hanggang 408 pesos ang isang kahon ng tikoy. Depende yan sa laki. At dahil Year of the Dragon ang paparating, bida rito ang bagong flavor na Dragon Fruit Tikoy. 280 pesos ang presyo niyan. Meron pa rin namang classic at iba pang flavors na hanggang 400 pesos ang presyo. Kung hopya naman ang gusto ninyo, mabibilian ng 52 hanggang 70 pesos kada pack. Ilang metro naman ang layo mula sa tindahang ito, makikita naman ang mga nagbebenta ng Lucky Charms. Pwede yang suotin o kaya naman isabit sa inyong mga tahanan. Hindi mawawala syempre ang Lucky Cat na pakaway-kaway, ang Prosperity Bar, door at wind chimes at ang Chinese lantern sa halagang 140 hanggang 400 pesos. Para sa mga negosyante at mamimili, good vibes ang hatid sa kanila ng paparating na Chinese New Year. Narito ang kanilang mga pahayag. Ito yung sa Year of the Rat. Ito ay pang good vibes. Nakakagaan ng feeling. You're all welcome to join here. Kung
Filipino, Chinese, or kung anong lahi man yan, everybody's welcome. Lahat ng mga kababayan natin, punta lang po kayo dito to witness how we celebrate the Chinese New Year. At syempre, hindi kami pwedeng umalis ng Binondo nang hindi natitikman itong dragon fruit tikoy. Sorry, wala kaming lamesa dito. Papakita ko sana yung buong kahon. Pero ito, nakatinidor na siya. Kita nyo naman, medyo malaube ang kulay, di ba? At malagkit. Napakalagkit talaga niya. Pag tinikman natin, sandali lang, medyo malaki to, ha? Naku po, malaki nga. Nako, Jess, matamis. Pero medyo tangi yung lasa. So, lasang-lasa yung tikoy at saka yung dragon fruit talaga. So, para sa mga gusto makiselebrate ng Chinese New Year, habang ngumunguy ako rito, dumayo na kayo rito sa Binondo. Balik sa inyo. Hinay-hinay lang, Brian. Baka mas maganda rin ipadala mo na dito para hindi ka na mahirapan dyan. Maraming salamat, Brian Basa. Susunod, lalaking tulak umano ng droga at gun for hire din, arestado sa Quezon City. Justin Brownlee, balik Gilas, Pilipinas para sa Viva Asia Cup Qualifiers. At Bea Alonzo at Dominic Roque na matagal nang di nakikitang magkasama, hiwalay na nga kaya. Lahat ng yan sa pagbabalik ng Frontline Pilipinas Weekend. Arestadong 2 tulak umano ng droga sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Ang isa sa mga suspect, isa rin umanong notorious na gun for hire. Nasa frontline ng balitang yan, si Ian Suyo. Dahil inaresto namin sa salang pagbebenta at pag-iingat ng pinababawal na droga. Sa harap mismo ng kanilang bahay, inaresto ang lalaking yan at kasabwat niya umanong tulak ng droga sa Barangay Bahay Toro sa Quezon City. Kinilala ang primary suspect na si alias Ahmad, 36 na taong gulang. Ay inaresto namin sa salang pag-iingat ng pinababawal na droga. Timbog din ng 52 taong gulang na babaeng kasama nito. Nakuha mula sa mga suspect ang mga sachet ng hinihinalang shabu na nagkakahalagang 40,000 pesos. Nakuha rin kay alias Ahmad ang hindi lisensyadong baril at mga bala. Sa investigasyon, lumalabas na bukod sa pagbebenta ng droga sa kanilang lugar, isang notorious na gun for hire. Involved po siya sa 2 incident, shooting incident sa Barangay Bahay Toro. Yun po ang aming hinala na ito pong baril na to ang gamit niya nung mga nakaraang shooting incident. Doon din po sa Barangay Bahay Toro. Dati na rin daw nakulong ang suspect dahil din sa illegal na droga. Pero nang aming tanungin, tumangging magsalita ang suspect. No-comment naman po ko yan. So, ito ba yung mga paratang sa'yo? Hindi po. Tumanggi namang magpa-interview ang kasama nitong babae. Mahaharap ang dalawa sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act, habang si Ahmad ay kakasuhan din ng paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at murder. Nagbabalita mula sa Frontline, Ian Suyu, News 5. Wala nang kawala ang lalaking ito nang basahan ng warrant of arrest ng mga pulis sa Governor's Drive, Barangay Mabuhay sa Carmona, Cavite nitong Biyernes. Ang suspect na kinilalang si alias JM, notorious umanong karnaper at top 10 most wanted sa Laguna. Inaresto ang 23 taong gulang na suspect matapos magnakaw ng motorsiklo sa Calamba, Laguna, Oktubre noong 1 taon. Arestado ang mag-live-in partner na ito matapos mahulihan ng shabu sa Lupang Pangako, Barangay Payatas B, Quezon City. Kinilala ang mga suspect na sina Jonathan Morillo, 35 taong gulang, at Vanessa Aguilar, 26. Nakuhanan sila ng 15 gramo ng shabu na aabot sa higit 100,000 piso. Sa Isulan, Sultan Kudarat, 4 ang patay habang 2 ang sugatan sa salpukan ng tricycle at SUV. Lahat ng nasawi, lula ng tricycle. Ayon sa driver ng SUV na isang pulis, hindi niya napansin ang tricycle dahil wala raw itong ilaw sa likod. Ang SUV, minamaneho ng isang pulis. Hindi na nagsampa ng kaso ang mga biktima. Nagbabalita mula sa Frontline, Gary De Leon, News 5. Puspusa na ang paghahanda ng Simbahang Katolika para sa Ash Wednesday na tatapat sa Araw ng Mga Puso.
Nagsimula ng magsunog ng mga palaspas o dahon ng palmera sa mga simbahan. Ang abo niyan ang gagamitin naman sa Ash Wednesday na gugunitain sa February 14. Ito ang hudyat ng pagsisimula ng Lenten season o Kwaresma ng mga Katoliko. Justin Brownlee is back. Maglalaro na siya ulit para sa Gilas Pilipinas. Kinumpirma yan sa mga basketball ng Pilipinas matapos i-anunsyo ng FIBA ang notice of charge para kay JB. Nobyembre nang masuspend ang naturalized player matapos magpositibo sa doping test noong 19th Asian Games. Ayon sa SBP, kasama sa lineup ng Gilas si Brownlee sa upcoming FIBA Asia Cup qualifiers na gaganapin ngayong buwan. Susunod, mga bahay na damay na sa matinding wildfire sa Chile, bunsod ng El Nino. Mahigit 50 na ang patay. Sa viral yan, foreigner na nagtitinda ng empanada sa Pasig, iniwan daw ng asawang Pinay. At Catriona Gray at Sam Milby, iniintriga ring hiwalay na. Huwag kayong bibitiw, magbabalik ang Frontline Pilipinas Weekend. Patuloy na sinasalanta ng wildfire ang bansang Chile. Umabot na sa mga bahay ang wildfire kaya nagsilikas ang maraming residente. Umakyat na sa 51 ang bilang ng mga nasawi. Isinailalim na ang Chile sa state of emergency. Sumiklab ang wildfire sa Chile nitong February 2, bunsod ng matinding tagtuyot o El Nino. May date idea na ba kayo para sa Valentine's Day? Siguradong kikiligin kayo sa isang winter pasyalan sa Pasay City. Silipin natin yan sa report ni Laila Pangilinan. Ano nga bang tawag sa di mo pasyota? Pero kayakap naman sa gabi. Why? Senti yarn? Amusement park na ito sa Pasay, di kailangang i-overthink ang inyong label kung magyayakapan sa 15 degrees Celsius na temperatura. Patok na date spot ito, mapa in a situationship or relationship, lalo na ngayong malapit na ang Valentine's Day. Abot kayang kiligin sa lamig sa halagang 250 pesos. Pwedeng libutin ang winter paradise hanggat gusto nyo at lumusik sa ice carving gaya ng isang ito na nakasulat ang Love. Meron ding bahay na pinalibutan ng mga dekorasyong puso. Couple goals baka mo? E di mag-slide while holding hands sa natatanging man-made ice slide ng Pilipinas! Whee! 30 meters ang haba ng man-made ice slide na ito. Kung nabitin, pwede namang ulit-ulitin para unli na din ang pakikipag-holding hands mo sa kanya. Ay! Pagkatapos naman ng winter date, pwedeng dumiretso sa kanilang cafe at humigo ng mainit na kape at iparamdam ang iyong warmest love. More romantic yung hot chocolate. Bukas yung ating coffee shop. Bukas din yung food booth sa labas. Kung gusto na lang dito mag-dinner or whatever, yun. Dito na lang yung date. Bukas ang pasyalang ito mula Huwebes hanggang Linggo, 2 p.m. to 9 p.m. Nagbabalita mula sa Frontline, Laila Pangilinan, News 5. Hiwalay na raw ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque ayon sa source ni OG Diaz. Napansin din daw ng netizens na hindi nasuot ni Bea ang kanyang engagement ring. Nasa frontline ng balitang yan si Johnny Alipoon. Sabi ng isa kong source, wala na sila. May mainit na namang revelasyon ang talent manager at showbiz vlogger na si OG Diaz. Ang tinutukoy niyang hiwalay na raw ang engaged couple na sina Bea Alonzo at Dominic Roque.
Unang umugo ang isyong hiwalay na sina Bea at Dom nang mapansin ng netizens na hindi nasuot ng aktres ang kanyang engagement ring. Sa isa namang interview, sinabi ni Bea na wala pa raw plano sa kanilang kasal matapos ang engagement nila last July. Dapat din daw lalaki ang nagpaplano. Si Dom naman, may nabanggit na dati tungkol sa mga iimbitahan nila sa kanilang kasal, gaya ng kaibigan nilang si Catherine Bernardo. Papansin natin sa mga sagot ni Bea, yung hindi pag-iwas kundi hindi niya alam kung ano yung isasagot. Kasi nga, hindi pa siya handa yung kalooban niya para isagot kung ano yung totoong saloobin niya. Huli pang post ni Bea ang Japan trip nila nitong January. Matapos niyan, lalo pang nagtaka ang netizens dahil wala si Bea sa birthday ng nanay ni Dom. Wala rin si Dom sa family day ni Bea kamakailan. May post din si Bea kasama ang mga kaibigan niyang sina Dimples Romana at ex-PBB housemate Beatriz Zo na tinawag niyang unpaid therapists niya. At may solo pic naman si Dom sa dagat. Hindi pa kinukumpirma o itinatanggi ng dalawa ang issue at pina-follow pa nila ang isa't isa sa Instagram. Pero ayon kay Mama Ogs, inaayos daw ni Dom ang issue para matuloy ang kasal, na ayon sa kanyang source ay September gaganapin sa Madrid, Spain. Naging malikot din ang mata at isip ng netizens sa isa pang engaged couple na sina Catriona Gray at Sam Milby. Napansin nilang hindi na raw suot ni Kat ang singsing na bigay ni Sam. Pero wala pang kumpirmasyon ang dalawa sa intrigang yan. Feb 16, 2023 nang ma-engage sina Queen Kat at Sam. Nagbabalita mula sa Frontline, Jania Lepoon, News 5. Susunod, kilalanin ang mga nominado sa 2024 Grammy Awards. At kilalanin ang True to Life, Popoy at Basha na excited na rin sa One More Chance, the musical. Tuloy-tuloy ang balitaan sa Frontline Pilipinas Weekend. Update tayo kaugnay sa pag-aalboroto ng Bulkang Mayon sa Albay. Nagbuga ng abo ang Bulkang Mayon kaninang 4:37 p.m. Ayon sa PHIVOLCS, tumagal ng higit 4 na minuto ang phreatic eruption. Nagdulot ito ng malakas na pagsabog at ilang rockfall events. Umabot sa 1,200 meters ang taas ng abo na nilipad sa southwest direction. Nananatili ang alert level 2 sa Mayon, ibig sabihin, posible pa rin itong magbuga ng abo. Bawal pa rin pumasok sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Viral ngayon ang isang foreigner na nagbebenta ng empanada sa Pasig. Iniwan daw siya ng asawa niyang Pinay kaya nagsisikap siya ngayong mabuhay mag-isa dito sa Pilipinas. Kilalanin natin siya sa report ni Mon Gualvez. Agaw pansin ng tinderong ito ng empanada at cookies sa Pasig. Isa kasi siyang foreigner. Siya si Marcus Trump, 54 years old at isang German national. Araw-araw siyang pumupwesto sa iba't ibang lugar sa Pasig para magtinda ng empanada at biskwit. 20 pesos ang benta niya kada isang pirasong empanada, habang 5 piso naman ang cookies na sinusupply daw ng kanyang kaibigang foreigner din. Kwento ni Marco, 8 taon na siya dito sa Pilipinas. Nakapang-asawa raw siya ng Pinay pero kalaunay iniwan din siya para sa ibang lalaki. Naubos daw ang kanyang ipon, pero life goes on para kay Marco. Imbis na mamalimos, mas pinili niyang gumawa ng ibang paraan para mabuhay. Regardless that I found a way to survive also without her, it was difficult but I do it. 3 hanggang 500 piso ang kinikita niya sa isang araw. Bago magtinda ng empanada, mga artwork daw ang unang binenta ni Marco. I'm an artist, I create art magnets for the refrigerator. This is maybe better to get some money or faster because food. Pero hindi raw sapat ang kinikita niya, lalo't may iniinda rin siyang mga sakit. Nang mag-viral ang TikTok video ni Marco, agad bumuhos ang tulong sa dayuhan. Nakakausap naman doon ni Marco mga kamag-anak niya sa Germany, pero wala pa raw siyang planong bumalik doon. I stay here. Can help me to buy the empanada. Sinampulan pa tayo ni tatay ng ilang Tagalog words na alam niya. Pero hindi marunong Tagalog ng ang masyado. Ay naku.
Isa lang ang hiling ni Marco. Sana raw mabigyan siya ng pagkakataong makapagtrabaho sa BPO industry dito sa bansa. Pero sa ngayon, magpapatuloy lang daw siyang magbenta ng kanyang mga tinatawag na Blessed Happy Nada. Nagbabalita mula sa Frontline, Mon Gualvez, News 5. Inanunsyo na ang mga nominee para sa 2024 Grammy Awards. Humakot ng nominasyon ang Kill Bill singer na si SZA with 9 nominations kabilang ang Best Record of the Year. Sinundan siya ni na rising star at R&B singer Victoria Monet at Phoebe Bridgers with 7 nominations. Tig 6 nominations naman ang iba pang big artists at producers, kabilang dyan sina Taylor Swift, Olivia Rodrigo, Miley Cyrus at Billie Eilish. Kasama rin sina Brandy, Clark, John Batiste at Jack Antonoff. Pasok din sa Album of the Year nominees ang The Record ng Boy Genius, The Age of Pleasure ni Janelle Monáe at bagong album ni Lana Del Rey. Nominated for Album of the Year din ang official soundtrack ng Barbie film na What Was I Made For? Pati ang hit song na Vampire ni Phil-Am singer Olivia Rodrigo. Grammy-nominated din for Song of the Year ang Barbie film song na Dance the Night ni Dua Lipa. Up for the Grammys din ang 8 iba pang acts para sa Best New Artist category. Bukas ng umaga oras dito ng Pilipinas, gaganapin ang Grammy Awards sa Los Angeles, California. Partner, napanood mo ba ang hugot movie of all time? O at least isa sa mga pinakamalaking hugot movie of all time na One More Chance. Sino pa bang hindi? Diba? Lahat tayo, parang lahat naman ata napaiyak na ng pelikula yan. Pero dyan sa mga hindi pa nakakapanood yan, meron pa kayong isang chance. Sa darating na Abril, palalabas ng PETA ang musical play version yan. Pero bakit nga ba tumatak sa maraming Pinoy ang kwento ni na Popoy at Basha? Alamin natin sa report ni Mondi Lopez. Kung nakaya ko, kaya mo rin. 10 years from now, dito pa rin kaya tayo? Baka kaya tayo iniiwan ng mga taong mahal natin. Kasi baka may darating na mas okay. Sounds familiar ba? Ilan lang yan sa mga bentang-bentang lines mula sa classic hugot movie na One More Chance ni na John Lloyd Cruz at Bea Alonzo. At dahil super relate, daming napamahal sa pelikulang ito. Gaya na lamang ni Trisha ng San Pedro, Laguna. Certified fan ng hugot tandem ni na Popoy at Basha. Kwento pa ni Trisha, more than 30 times man niyang napanood ang pelikula, napapaiyak pa rin siya ng malala. Feeling ko, na-express na yung mga totoong laman ng puso natin. So parang, yun, parang kapag masaya tayo, malungkot tayo. What if we could... Pati ang mga tago sa puso na linyahan, kabisadong-kabisado na raw niya. Sample nga. I wanna stop wondering what if. I wanna know what is. Ibang klase, ha? Sila naman ang real-life Popoy and Basha ng Antipolo. Isa pong inhinyero sa gitna silangan. Yun ang pagkakaparehas namin ni Popoy. Ang pagkakaparehas namin ni Basha, pagiging masikaso. Lipstick, ayaw niya rin. Mga maiksing damit, ayaw niya rin. So parang nasasuffocate ako, nasasakal ako sa sobrang pagmamahal niya. At heto na nga, isa to sa mga naging location ng One More Chance sina Popoy at Basha. Dito umupo sina John Lloyd, sina Bea, at ang iba pang cast ng One More Chance. At dito sa entablado ng PETA, isasadula ang musical play ng minahal nating pelikula noong 2007. Oh, itodo na natin to. Kapit ng mahigpit sa exclusive pasilip. Sana ako pa rin. Ako na lang ulit. She loved me at my worst. You had me at my best. Pinaliwala mo ng lahat. Pero teka, sa totoong buhay kaya, naniniwala ba sila sa One More Chance? Yes, naniniwala ako sa One More Chance, yes. Dahil nabigyan na ako ng chance. Minsan hindi lahat swerte sa first time, so kailangan natin may maraming chances. Deserving yung taong yun, then why not give them a chance? Yes, because life is short. Para hindi ka magbigay ng isa pang pagkakataon. Ano naman kaya ang aasahan natin sa musical play na ito? We have expanded stories of each character. We also tried to update. Hindi namin pinalitan yung kwento. No? Itag mo na yung friend mong apektado sa love story ni na Popoy at Basha. Malalim ang pagkakaugat ng sentimiento ng mga Pilipino sa hugot. Halimbawa sa Florante at Laura. Pag-ibig, pag pumasok sa puso ni Numan, hahamakin ang lahat, masunod ka lamang. So ganun tayong
romantiko, ganun tayong kasentimental. Lahat na nagmamahal, may tendency na masaktan, mabigyan ng one more chance at magsabi ng, sana ako na lang ulit. Mondi Lopez, News 5. Exciting yung play na yan. Lalo kasi gagamitin yung tugtog ng Ben and Ben. Musika ng Ben and Ben, di ba? So makakadagdag pa yun, mas mapapaiyak pa tayo. Ewan ko na lang kung mag-survive tayo doon na hindi umiyak, di ba? At yan ang mga balita mula sa frontline ng Pilipinas ngayong weekend. Mga balita at impormasyon para sa may alam at may pakialam. Ako po si Nikki De Guzman. Kami ang inyong mga kasangga sa pagbabalita. Ako naman si Jess De Los Santos. Magandang gabi, Pilipinas.